Uy, tunnel, haba. Parang nakakatakot dito. Konti lang ang tao, malungkot. Ito ang Anguno, isang unang klasing bayan sa lalawigan ng Rizal sa Pilipinas. Ito ay may 30 kilometro lang ang layo mula sa silangan ng Maynila at ayon sa census noong 2024, ito ay may total population lamang na 134,975 na katao at may mahigit na 30,000 kabahayan. Kilala rin ang bayan ng Aguno bilang kabisera ng sining ng Pilipinas. Tahanan ito ng dalawang pambansang artis na si Carlos B. Francisco para sa pagpipinta noong taong 1973 at Lucio de San Pedro para sa musika noong 1991. Kilala rin ang bayan dahil sa pinakamatandang gawa ng sining sa Pilipinas, ang Anguno Petroglyphs, at yan ang ating pupuntahan ngayong araw na ito. Subalit ito ay nasa hangganan ng Anguno, Binangunan at Antipulo, dito pa rin sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa ating Waze ay halos 1 kilometro na lang ang ating tatakbuhin at mararating na natin ang pinakamatandang sining sa Pilipinas. Ito ay ang Anguno Petroglyphs. Ayon dito sa itinuturo ng Waze, meron tayo ditong kakaliwaan. So ito na yun, rough road yung papasok. Estimate ko dito halos 400 meters lang mula dun sa highway. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurahin TV. Ngayong araw na ito ay pinuntahan natin ng isang historical na nakatago dito sa bayan ng Anguno, Rizal, at itinuturing ito na pinakamatandang sining sa Pilipinas. Pero bago tayo makarating sa lugar ay kailangan muna nating dumaan sa isang man-made tunnel. Kaya ito ang pupuntahan natin ngayong araw na ito. Tara! Hindi lang magagandang tanawin at pasyalan ang pambato ng lalawigan ng Rizal dahil maraming nakaukit sa kasaysayan ang maipagmamalaki nito. Isa na ang Anguno Petroglyphs. Halos 25 kilometro lang ang layo nito sa Metro Manila na matatagpuan sa Barangay Bilibiran, malapit sa East Ridge Golf Club sa Binangunan. Maaari mo itong i-Waze. Ayon sa mga datos, ang Anguno Petroglyphs na matatagpuan sa boundary ng munisipalidad ng Anguno ay tinaguriang Art Capital of the Philippines. Sapagkat noong Marso 1965 ang national artist na si Carlos Botong Francisco ay nag-report sa National Museum na nadiskubre niya ang isang rock shelter na matatagpuan sa isang hills sa boundary ng Binangunan at Anguno, Rizal. At sang-ayon dito ay may mga sulat na drawing na ayon sa kanya ay gaya at kahawig ng mga palaka, kahawig ng mga lizard na napakatanda ng tingnan. Ay aksidente niya itong nadiskubre ng grupo ni Mr. Francisco noong mag-field trip ang tropa ng mga Boy Scout habang sila ay nagpapahinga sa isang talisdis ng bundok na ayon din sa sinasabi, ang lugar na ito ay ginamit din ng mga Pilipino guerrillas noong ika-2 digmaang pandaigdig, na habang siya nga ay nagpapahinga sa lugar na ito ay matalim niyang tiningnan ang mga nakaukit sa bato, at nung nilapitan niya ay dito niya nakita ang mga drawing na nakaukit sa bato. Agad niyang inireport ang mga ito sa National Museum for proper evaluation. Ang Anguno Petroglyphs ay may sukat na 63 meters wide, 8 meters deep at 5 metro pataas.
127 ukit ay nananatiling nakikita at nababasa pa rin. Isang archaeological excavation ang isinagawa sa lugar noong Oktuber at Nobyembre taong 1965 at noong Agosto 1973 sa pamamagitan ng Presidential Decree bilang 260 ay naideklara ang lugar na ito sa pinakamatandang sining ng Pilipinas at tinawag na ang Angono Petroglyphs on the Wall of Rock Shelter in Binangonan, Rizal ng National Cultural Treasure. At noong taong 1985 ang Angono Petroglyphs ay napasama sa World Inventory of Rock of Art ng UNESCO. Ang sagisag ng halaga ng Angono Binangonan Petroglyphs ay lalong nagiging mahalaga sa mga Pilipino bilang isang natatanging halimbawa ng kanilang pamana na may iilang katulad sa Timog Silangang Asya. Ito ay kinilala bilang pinakamatandang kilalang gawa ng sining Rock of Art sa Pilipinas na tinatayang nagmula pa noong circa 3,000 before Christ, panahon ng Neolitiko. At ang mga nakaukit ay nagsisilbing ebidensya ng mataas na antas ng kultura at sining ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila na napapabulaanan sa ideya na ang pre-kolonyal na lipunan ay primitive. Mga Kamindurahin TV, hindi tayo pwedeng magsalita mismo dito sa lugar dahil kailangan daw ng permit bago tayo makapag-vlog mula sa National Museum. Kaya ang ginawa na lang natin ay nag-video gamit ang ating cellphone sapagkat yung ating mga kamera na dala-dala ay hindi pinayagang maipasok dito sa loob dahil sa wala nga tayong permit. Pero pinayagan naman yung ating cellphone para tayo ay makapag-video. Hanggang dito lang muna ang ating vlog para dun sa ating mga viewers at mga Kamindurahin TV. Libre ang pumunta dito sa lugar, wala silang sinisingil na kahit anong entrance fee. Ang lugar nga pala ay pinamamahalaan ng National Museum of the Philippines. Ang bayan nga pala ng Angono ay nahahati sa 10 barangay. Una ang Bagong Bayan, Kalayaan, Poblasyon Ibaba, Poblasyon Itaas, San Isidro, San Pedro, San Roque, San Vicente, Santo Niño at Mahabang Parang. Thank you for watching. Sana ang natuklasan nating kaalaman na ito ay magsilbing paalaala sa ating mga Pilipino na ang pinakamatandang sining ay matatagpuan sa bayan ng Angono, lalawigan ng Rizal sa Pilipinas.